Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is active obedience. So, ang ibig sabihin po natin is perpektong pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Diyos. Na kung saan is sinunod talaga ng ating Panginoong Hesukristo kung ano nga ba ang kautusan ng ating Diyos. So, ayan nga sa Romans chapter 5 verse 19, for just as through the disobedience of the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be righteous. So, sinasabi nga rin po dito na yun nga po yung si Adan nga po, dahil sa ginawa ni Adan is lahat po tayo ay nagkasala. So, yun po yung tinatawag na nature sinful po. And then, dahil po sa pagiging obedience po ng ating Panginoong Hesukristo is yung mga tao po is nawalan nawalan ng sala dahil po sa kanyang ginawa po na pagsunod sa ating Lord. So, ayun po sa teaching, Jesus becomes fully human to fully obey the Father. So, dito po nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesucristo para sundin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. So, para po ginawa niya po ito para sa maging, yun nga po sinasabi rin po ito sa pangalawa is Jesus represent humankind as the head of new humanity. So, ang Panginoong Jesucristo nga po ang nag-represent para po sa sang katauhan or sa bagong katauhan. So, sinunod po lahat ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng utos ng ating Diyos para po so yun nga po is sinunod po lahat ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng utos ng ating Diyos para po tayo ay mabasbasan ng kabanalan na galing sa ating Diyos. So next naman po is Jesus' active obedience is credited to those who believe in His person and works. So so na-credit nga po lahat sa atin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga tayo ay nalinis and ang ating mga kasalanan ay napunta sa ating Panginoong Jesucristo na siyang hirap sa krus ng Kalbaryo. So, yung lahat po ng naniwala sa Panginoong Jesucristo or nanampalataya po sa Kanya is ayun po yung na-credit po sa kanila yung kabanalan ng ating Panginoon and tayo ay nalinis. So, next naman po, sa application naman po tayo. So, believe that Jesus is both God and man. So, hindi lang po nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, kundi siya din ay naging ating Panginoon. Kumbaga, hindi lang siya basta tao, kundi isa rin siyang Panginoong Jesucristo. So, next naman is believe that Jesus is sufficient for salvation. So, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo is sapat na para tayo ay maligtas. Sapat na yung mga ginawa niyang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So, next naman is believe that we are made righteous in Christ. So, yun nga, dahil nga si Jesus nga ang pangalawang parang naging representative natin is dahil sa ginawa niya is nalinis nga tayo sa ating mga kasalanan. Kaya
Kaya ginawa na tayo sa righteous. Kumbaga, na-credit na sa atin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun lamang po. Sana po ay may naintindihan po kayo.